Hi guys! Drone maintenance time muna ako ngayon. So, kapag palipad kasi ako ng drone ko nung isang araw, so maintenance time na naman. So, kung magtatanong kayo kung ilang oras ko siya mini-maintenance, every 10 flights, yun yung yung estimate ko. Regardless kung gaano kalayo, kung gaano kataas yung lipad mo, kung gaano ka-aggressive, basta every 10 flights, nagme-maintenance talaga ako ng drone. Chine-check ko yung tornilyo niya sa LEC. Tsaka nalagyan ko rin ng oil yung motor. Kasi minsan nalulus yung tornilyo niya at minsan nagda-dry din yung oil sa sa motor ko. So nilalagyan ko yan ng additional na oil. So this time check ko muna yung oil natin. Konti na lang yung oil ko dito. Kuha muna ko oil. So dami talagang nagdi-disagree sa method ko na to, pero depende yan sa kanila, bahala sila. Pero tested and proved ko na to eh. Kaya routine na sa akin na ginagawa ko to sa drone. Kaya basta kung precise operation yung ginagawa ko, kagaya ng paglalagay ng oil sa motor niya, nagamitan ko talaga ng magnifying glass para kita ko yung loob ng motor. Hindi ako mahirapan. So, okay, testing natin. Okay. Mukhang mahina na yung power ng ng headlight ko Wala. Okay. Okay, pag nalagyan nyo na ng oil, ikot-ikot nyo lang konti. Yan. Check nyo yung LEC kung okay naman siya. Okay naman yung LEC. Dito sa kabila. Yung sa gitna lang lagyan nyo lang yung sa gitna kung gusto nyo maglagay ng oil. Sa gitna lang, konti lang talaga. Okay. Almost konti lang talaga, mga isang patak lang. Okay na yun. Then check nyo yung LEC. Okay siya. Check nyo din yung LEC niya, baka may mga crack. Okay, wala naman. Okay. So kabila naman. Okay. Okay. Basta mabasa lang yung yung gitna niyang bearing, yung bearing sa gitna. Okay na yan. Check natin kung kung may mga crack. Yung mga crack ba yung LEC? Okay naman okay na to. Next. Yung last.
Okay. Okay na. So, tapos, after nyo nang malagyan ng oil yung lahat ng part ng ng drone, check nyo yung screw. Yung screw kasi lumuluwag to minsan eh. Ito. Lumuluwag to minsan, lumuluwag. So, ito lang. Hawakan yung mabuti. Taka lang. Parang ko lang yung ko. Hawakan yung mabuti, tapos check nyo yung screw kung maluwag ba o hindi. Okay, yung sa isa. Okay. Pitan niya ng konti. Okay. Okay, good. Dito sa piyak. Sa kabila naman. Okay. Okay, good. Oh. Open na. Lumuwag siya, oh. Oh, lumuwag. So, compromise na to. Basta lumuwag siya. Hindi ka guys, ito sa isa, oh. Oh, kung ano mo siya, tigas siya, oh. Oh, okay to. Ito yung isa. Pag ikot ko ng ganun, oh. Ikot na siya, oh. So, compromise to. So, kung pag nag-compromise yan, yung gagawin natin, kunin natin yan. Kunin talaga natin yan. Okay. Dahan-dahan lang, kunin nyo. Tapos, yung ginagawa ko dito, para hindi na ako, magpalit ng bagong tornilyo. Minsan kasi yung niya, yung nalagay dito ng DJI pang pakapit sa tornilyo, dito. Yun yung mga pakapit na blue. Nawawala yan o nasisira. So yung ginagawa ko dyan para hindi ako mahirapan. Yung dati yung ginagamit ko yung thread locker. Yung thread locker ko. Ito, thread locker. Kaso napansin ko, masyadong matigas pag natuyo na siya. So, babalik ako sa dati kung ano ginagamit. Yung rugby. Ito, rugby. Rugby lang ginagamit ko. Kasi yung una, ito ginagamit ko, madali lang siyang makuha. Then, tinalitan ko ng thread locker. Sabi ng kaibigan ko, maganda daw to. Pero na masyadong madaming nalagay mo, titigas talaga siya. So yung ngayon gagamitin natin is rugby. Ito yung gagawin natin as substitute sa blue lock na yun yung nilalagay ng DJI. So yung gagawin natin, hanap tayo ng ng cryum or maliit na alambre. Ito. May nakita ko maliit na alambre. Dito sa wiring ba yun? Wiring. Maliit na Tapos, gagamitan ko ng ito. Konti lang yung lalagay nyo ha. Kung plano nyong lagyan ng inyo. So, buksan natin yung yung rugby. Naku, natuyo na yung rugby ko dito. Anak ng kamote. Naku, mukhang tuyo na to. Yung kamote naman. Ang problema pa ako nito. Ay, anak ng tete. Ay, naku.
Matigas pa sa mukha ko to. Anak ng kamote naman. Wala na. Tumigas na yun, ano, yung rugby. Ang bira. Lang, maghanap ako ng ano, substitute. Okay, ayos. May nakita ko dito na ano, na paper glue. So, much mabuti ito yung gagamitin nyo kaysa dun sa thread locker, kaysa dito, kung walang rugby. So, kagaya nun, wala akong rugby. Ito yung substitute ko. Kasi kung gumamit kayo ng Elmer's glue, medyo Elmer's glue pwede rin. Ito paper glue pwede rin. Ito medyo matigas to eh pag ano, nag-lock siya. Ito ano, mas okay pa to. Oh, yung kasama yung rugby, okay rin yung rugby. So, gagawin nyo lang, kuha lang kayo ng konti lang. Konti lang. Ng konti lang. Then, yung style ko dito is, pinapasok ko muna yung ano, yung LC, yung LC, yung tornilyo. Pinapasok ko muna yung tornilyo sa LC. Ganito. Sarado na siya. Then, hawakan mo lang ng ganyan. Lagyan mo ng konti. Konti lang. Yung sa gilid ng ano. To. Sa gilid. Tingnan nyo. Dito. Yan. Sa gilid ng tornilyo. Huwag mo yung patamaan yung plastic kasi baka didikit yun dun. Konti lang. Kuha lang kayo ng konti dito ulit. Konti lang talaga. Yan. Sobra na yan. Konti lang. Matagal kasi ito magano eh. Matagal siyang matuyo. So, hindi ka mahihirapan na mag-attach. Okay. Pag ganon, balik nyo na tapos yung LC. Okay. Dahan-dahan lang. Then, lock nyo. Lock na yun. Ganun lang. Magbalik ng LC. So, dapat flowy siya. Flowy yung LC para hindi siya mag-vibrate pag lumilipad. Okay. Okay na yan. So, pag natuyo na yung ano, yung glue nilagay natin, didikit na yan. Check natin yung isa pa. Okay na yan. Next. Ito yung kabila naman, check natin, baka may mga loose. Oops, to loose rin to. Ito yung sinasabi ko eh. Kasi kung hindi mo talaga maasahan yung ano, yung thread type ng ano ng DJI. Minsan naglo-loose talaga. Ito yung isa. Okay naman itong isa. Mukhang loose rin to. Nako. Patay tayo dito. Loose to yung dalawa. Yan kasi sabi ko eh. Ang buti tinitingnan ko eh. Dapat sine-check nyo talaga yung ano eh, yung LC. So, ganoon din yung gagawin natin. Lagyan natin siya ng glue. Paper glue lang. Para hindi kayo mahirapan kung ano. Magtanggal kayo ng LC. Hindi siya masyadong madikit. Gaya ng mga iba na ginagamit ko, gaya ng thread locker na yon,
Tsaka ano, nagamit rin ako ng ano, ng shoe glue. Na-try ko rin. Nagamit rin ako ng Mighty Band. Yun yung pinaka ano, yung pinaka nakakainis yung Mighty Band. Yung pinaka the best talaga yung ano, yung rugby tsaka ito. Itong paper glue. Importante lang kasi dumikit yung ano, dumikit yung tornilyo natin sa ano, sa thread niya. At hindi magalaw kasi nagbabibrate to habang lumilipad eh. Natural talaga yan na ano. Natural talaga yan lulus yung ano, yung tornilyo niya. Natural talaga yan maglulus yung tornilyo. So pag nag-lock na siya, lock nyo. Higpit. Okay na yan. Yung isa naman, kasi pareho silang nag-loose eh. Oh, loose oh. Loose oh. Oh. Basta pag loose yan, tinatanggal ko na agad. Mahirap nang matanggal yun sa ere. Then, lagyan ko ng glue. Konti lang. Ito. Yan. Sobra na nga. Konti lang talaga. Yung ikot ng ano, ng tornilyo lang. Sa palibot ng tornilyo, yun lang lagyan nyo. Huwag nyo i-touch sa ano, sa plastic nya. Para hindi mag-lock yung propeller. Kung sobra yung lagay nyo dito, maglalak yan. Mahirapan kayo magkuha. Okay. So, ganun din. Balik natin yung ano, yung propeller. Okay. Pag na-align niya yung propeller, higpitan nyo na tapos. Okay na yan. Ito sa kabila, tingnan natin kung may loose rin. Kung wala namang loose, okay yan. Okay. Okay, walang loose. Isa. Oops! Loose oh. Loose na naman, anak ng teteng. Ito. Ito, nag-loose siya oh. Oh. So pag nag-loose, tanggalin na naman natin yan. So, ganoon talaga. Protocol yan eh. Na once na nag-loose yung tornilyo niya, tanggalin nyo na. Huwag nyo nang hayaang higpit-higpitan nyo lang na walang glue or walang adhesive dito. Di yan, delikado yan. Konti lang, lagyan na ng konti ang adhesive. Ito yung sub natin sa sa adhesive niyang DJI na yung paper glue. Elmer's glue pwede rin. Basta wag lang yung gumamit kayo ng shoe glue, wag yun Tsaka wag yun yung gamitin yung Mighty Band. Wag nyo yung lalagay. Nako. Malaking problema yan sa motor, sa drone natin. Kung lagyan nyo ng Mighty Band. Okay. Isa. Okay naman. So, yun. Okay na siya. So, ganun lang. So, pag
may mag-maintenance kayo ng mga drone nyo, may makita kayong loose na tornilyo, huwag nyo lang higpitan. Basta-basta, kunin nyo yan. Either tanggalin nyo, lagyan nyo ng glue yung thread nya, or palitan nyo ng bagong tornilyo. Kasi delikado na yan. In the long run, dahil lumilipad yung drone mo, nagbabibrate yung LSC, nagbabibrate yung motor, matatanggal at matatanggal yan. Na-experience ko na yan. So, yun lang magiging tips ko ngayon. Sana na marami natutunan kayo sa akin. Thumbs up, guys.